lahat ng buhay at may hininga, sumigaw ng kanyang papuri para sa Panginoon. Hallelujah! Come on, church. Today, we will open our mouths and declare that He is the Lord. He is God. He is King. He is powerful and almighty because that's who the living God is. Hallelujah! Come on, church. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay at palakpakan ang ating Diyos na buhay? Hallelujah! Whoa, whoa. Come on, church, lift your voice. Hallelujah! Let your presence fill this place. Come on! The word of the Lord, my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. The word of the Lord, my mouth to bring about the change. Full of your power, step out, declare aloud your praise. I prophesy. Yes, Lord, this is the time and the place that we will speak of your goodness and we will continue to bless your name, Jesus. Hey. Come on, church, open your mouth and sing. Breaking of every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want for me. Come on, sing the word of the Lord. Yes, Lord, to bring about the change. Full of your power, I step out, declare His praise. Hallelujah, the word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. Yes, Lord, let every word that comes from our mouth will give glory and honor to your name, Jesus. Hallelujah. I prophesy. Hey. Woo. Thank you, Jesus. We receive your power. Hallelujah. Come on, we sing. Stepping out to become everything. Yes, Lord, we believe in your word. Hallelujah. We receive your spirit, Jesus. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about a change. Full of your power,
full of your power. Step out, woo! Declare aloud your praise, the word of the Lord. Come out to bring about the change. Full of your power. Step out, declare aloud. For the last your time we praise, sing. the word of the Lord. Come out to bring about the change. Full of your power. Step out, declare aloud your praise. I prophesy. Hey. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, whoa, whoa. Hallelujah. Yes, Lord. We will continue to declare your goodness, your love, your faithfulness. That's who you are. Oh. Lay it down now. All my sins and disgrace. Lay it down now. Everything that's hold me down, I want to give away. Lay it down. We give it all to you, God. It's the only one I need. Lay it down now. I wanna lay it down. The moment I've been waiting, don't tell me what nobody can. Help me now. Nobody's eyes to see can know you more, and I want you to see you face to face. Oh, ready to dive into your ocean waves. We're ready, Lord. Oh, ready to follow everything you say. Lord, I'm ready now. Lay it down now. All my sins and disgrace. Lay it down now. Everything that's holding me down, I want to give away. Lay it down now. You're the only one I need. Lay it down now. I wanna lay it down. This is the moment I've been waiting, though I'm waiting, but nobody can stop me now. Lord, my desire to seek and know you more, and I wanted to see you face to face. Yes, Lord. Oh, ready to dive into your ocean waves. We're ready for you, Lord. Oh, ready to follow everything you say. Lord, I'm ready now. Lay it down now. All my sins and disgrace. Lay it down now. Everything that broke We give it all to you, Lord. Lay it down now. You're the only one I need. Lay it down now. I wanna lay it down. Yes, Lord. We give to you every offering, God. Hallelujah. With clean hands and pure hearts, oh God. Receive our offering tonight as we sing. Lord, I want to give you praise. Accept my offering, accept my offering. I lay my life as a living sacrifice. Accept my offering, accept my offering. Lord, I want to give you praise. Accept my offering, accept my offering. I lay my life as a living sacrifice. Accept my offering, accept my offering. Lord, I want to give you praise. Accept my offering. We're giving it all. Lay my life as a living sacrifice. Accept my offering. Yes, Lord, we're ready now. I'm ready now. We're ready for you, Lord. I'm ready now. I'm
good and the bad. We're giving it all to you, Lord. Lay it down now. I wanna lay it down. Lay it down. Lay it down now. All my sins and His ways. Lay it down. Lay it down now. Everything that's holding me down, I want to give away. Lay it down. Lay it down now. 'Cause you're the only one I need. Lay it down now. I wanna lay it down. We're giving it all to you, Jesus. Receive it all, oh God. Hallelujah. Oh, we bless you. Don't stop praising. Come on, minsan mabigyan pa po rin palakpak ang Panginoon. Come on, clap those hands. Come on, everybody shout. Hallelujah. Hallelujah. Come on, shout. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Yes, Lord God. Maraming salamat sa mga ginawa mo, Lord God, at sa gagawin mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, kasi naging tapat ka sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat sa mga pangako mo, Lord. And right now, Lord God, we are here because we are expecting more of you, Lord God. We are expecting more of your love, more of your favor, more of your word, Lord God. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hindi po kami matatakot, Panginoon, kasi nandiyan ka sa aming tabi, Lord God. And sabi nga sa word mo, Lord God, in Hebrew 10:23, for he who promised is faithful, Lord. Come on, once again, can we give the Lord a hand of praise? Come on and worship the Lord. Worship the God who's faithful. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Come on, worship the Lord. Exceedingly and abundantly, Lord God. That's why we believe in you, Lord. We believe in your promises, Lord God, because you are faithful, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. God of Abraham, you're the God of covenant, faithful promises. Time and time again, you are proven. You do it what you said. No, the storm may come and the wind may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Come on, sing. Great is your faithfulness to me, yes, Lord. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me.
remain the same. History can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Come on, say, storm may come and the winds may blow. I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Is your faithfulness to me? Great is your faithfulness.
wala kaming itataas sa lugar na to, kundi ang pangalan ni Jesus. Dahil siya ang aming Diyos na buhay. Siya ang dakila sa lahat. At hayaan mo sa hapong ito, Panginoon, patuloy naming maranasan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat. Lord, thank you for the privilege of giving us, oh God, to worship you freely, Lord God, in this place. And we just want to honor, we just want to praise you, Lord God, for who you are in our lives. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pananambahan, ikaw lamang ang aming itataas. Tanggapin mo ngayong hapong ito, Lord, ang laman ng aming puso. Pasasalamat mula sa iyo, sapagkat wala kang katulad. Ikaw ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Tiyak ang sino mang naniniwala sa iyo. Hindi mo bibiguin, oh God. Hindi mo bibiguin. Kaya ngayong hapong ito, Lord, nagpapasalamat ang aming mga puso. Dahil ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw ang aming Diyos na dakila, karapat dapat. And Father God, we just want to ask your presence, oh God, to continually dwell in every hearts that are here today. Speak to us, Lord. Speak to us. One word from you, and that is enough. Enough to transform and change our hearts for your glory, God. We thank you and we honor you, Lord God. Binibigay po namin ng pasasalamat. Ang aming papuri, tanging sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mahininga. Come on, pag mahininga ka, pwede po ba nating pasalamatan ng Panginoon? Say hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. That was awesome. Amen. Praise God. So, syempre, bago ka umupo, pwede mo bang tignan ng iyong katabi? Yan. Kilala mo ba yan? Yan, pag kilala mo, at pag hindi naman, kahit hindi mo kilala, sabi mo sa kanya, nagagalak ako dahil nandito ka ngayong hapon. Parang wala akong kausap. Ayan, pakisabi mo sa katabi mo, I'm glad to see you this afternoon. Yes. Ayan, ganyan talaga, may ganunan pa. Amen. Praise God. So, let me share the Word of God to you today. And gaya po ng ating patuloy na itinatakbo dito po sa church, this month would be our month anniversary of crossing over. Kasi po after pandemic, we have known that ang hirap bumalik sa church. Tama po ba? Mahirap tumapak sa church kasi yung ilang taong pandemic, pinahinto po tayo umupo. And so from then on, nagbigay po ng pangitain ng Panginoon sa ating pong pastor na kailangan po nating mag-crossover. And literally po, nag-crossover po tayo sa SM Clark. And this year will be our 2nd year anniversary. And so preparation po ito for our coming year. At ang theme po natin this month would be expand. Pakisabi po, expand. Okay? Maganda po mag-expand sa lupain, di ba? Magandang mag-expand sa mga promotions o sa mga bagay ng pagpapala ng Panginoon. Pero pagdating po sa katawan, okay na po tayo. Tama po ba? Okay, ayaw na natin mag-expand. Yan. Sa mga kasama ko po dyan na nakakaunawa. Yan. So sabi ko, Lord, I want expansion. At alam ko po, darating po yung panahon na yon. Amen. When God promised that He will expand us in every areas of our lives. And of course, for us to do that, para po tayong mag-expand, kasi it's something that God will bring us to from where we are to greater things. Kung saan ka ngayon, mas palalaguhin at palalakihin pa ng Panginoon ang meron ka. Naku, konti lang nakikinig talaga. Ulitin ko po, kalabitin mo yung katabi mo, baka natutulog. Gising ka na, kamo. Yan. So, ang sabi ko po, itong taong ito, i-expand po tayo ng Panginoon for greater things. Ayan, ano ba, Kapampangan ba kayo? Bisaya, ambot sa imo, naintindihan niyo ba ako? Ayan. So, ang sabi ko po, God will going to expand you this coming year. So, ibig sabihin, lahat po tayo dadalhin doon ng Panginoon. But then, for us to go there, kailangan po nating maghanda. So, pakisabi mo, prepare. Hindi po ba, pag meron po tayong mga paggayak, yan, napaka-Tagalog ko ngayon. Pag meron po tayong paggayak, pupunta po tayo ng ibang lugar, excited po tayo, tama po ba? Lalo na ngayon, nauso yung travel, you know, somewhere there, over the world. Yan, pag mga travel na yung ginagawa natin, di ba excited tayo mag-pack,
1 week pa lang, nakabalot na yung maleta mo para pumunta ng ibang bansa, di ba? Merong ganong excitement. Tama po ba? Parang, andito po kayo. Amen. So, excited tayo. Especially, pag first time natin napupuntahan yung lugar na yon. Ako, ganun po ako. Pag first time yung lugar, excited po ako. Pero pag napunta ako, parang tinatamad na ako. So, ganun po yung lagi nating ginagawa. Mayroong paghahanda. At syempre po, sa mga pangako ng Panginoon sa buhay natin, kailangan po nating maghanda upang tanggapin yung pagpapala na nilaan niya sa akin. Yes, sa'yo. Baka tanungin mo ako? Oo, ikaw. Hindi lang ako, kundi ikaw. Hindi tinatanong dito ang edad, hindi tinatanong dito kung bata ka or senior citizen ka, no? Ang pinag-uusapan dito, kahit na anong edad meron ka sa buhay mo ngayon, handa ka ba na maghanda para sa pagpapala ng Panginoon sa buhay mo? Amen. At gaya po ng ating pong pinag-uusapan ngayon, when we say prepare, pwede ko pong bigyan ng punto o point ngayong hapong ito, yung kwento po ng mga Israelita na lumabas po sa Ehipto. So I want to talk about the Israelites going out of Egypt, and from Egypt, they were asked to go to Promised Land. Yan. Kasi po, for how many years, maraming taon na sila ay isang tawag dito, slave, and from there, God wants to bring them to their promised land. At gaya nga po ng nasasaad sa Bible, nakalabas naman po ng Ehipto yung mga Israelita, pero nanatili sila sa disyerto kasi hindi po nila tinapakan yung lupang pangako na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At makikita po natin yon in Numbers chapter 13, verse 28 to 31. I want us to go there. And it says here, nevertheless, ito po yun. Bago po ako pumunta dito, let me give you an idea. From this verse, from this chapter, nagre-report back na po yung 12 spy na inutusan ni Moses para tanawin, tignan kung anong itsura at kalalagayan ng lupang pangako. So ito po yung 12 spies went back and reported to the whole tribe to the whole Israel. At ito po yung report nung 10 spies. Dito po tayo in verse 28. Nevertheless, ito po yung report niya. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendant of Anak there. The Amalekites dwell in the land, and dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountain, and the Canaanites dwell in the sea along banks of the river. So kung titignan po, let me stop there in verse 29. Sabi nung 10 spies, malawak talaga yung lupain. Pero nalilibutan ito ng mga higante. At bukod pa sa higante, malalakas yung mga tao doon. At bukod sa malalakas yung mga tao doon, sabi ng mga 10 spies, bukod sa malalakas, yung gate ng city, masyadong mataas, masyadong malaki, masyadong makapal, at napakalawak. Hindi natin, sabi niya dito, parang marami ring mga malalakas na tao. They talk about the territory of the Ites, the Jebusites, the Canaanites. At nung pinag-usapan nila yung mga tao doon, ang nakita lang nila yung kanilang hindi kayang gawin. Kasi nga, tandaan po natin, ang mindset ng mga to, slave. They never been a warrior in their life. So, they are afraid to step in. Kasi nakakita sila ng higante, may nakaharang ng mga walls, yung terrain ng territory, hindi siya maganda, mahirap talagang pumunta doon. But then in verse 30, I want you to notice there, then Caleb quieted the people before Israel. For short, shut up. Shut up. Sabi niya gano'n. Magsitahimik kayo. Sabi niya, let us go up at once. Punta na tayo doon sa lupang pangako. Let us go up at once and take possession, for we are able to overcome it. Kahit na sa dami ng sinabing makapal yung walls, malalakas yung mga tao doon, may higante, okay, kayang-kaya nila tayong talunin. Pero ang kaisipan ni Joshua at ni Caleb, kaya natin. Punta na tayo.
And we all knew that right after this, mas pinaniwalaan nila yung takot ng 10 spies. And lo and behold, this generation of the Israelites were not able to step in to their promised land, namatay na lang po sila doon sa disyerto. Hindi nakatapak sa lupang pangako. At anong kadahilanan? At makikita po natin that even in the New Testament, in Hebrews chapter 3, verse 19, ito po yung failure ng mga Israelita. Bakit hindi sila nakatapak sa kanilang lupang pangako? Because in Hebrews 3:19 says, so we see that they couldn't enter because of their unbelief. Hindi yung higante, hindi yung mga malalakas na tao na nananahan sa lugar, hindi yung territory, hindi yung walls, kundi ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi sila nakatapak sa lupang pangako kasi hindi sila naniwala. Are you here? Now, sa atin po, may mga pangako ang Panginoon at kadalasan, yung mga pangakong ito hindi natin kayang tapakan kasi hindi natin kayang paniwalaan. Ngayon, kung hindi tayo maghahanda na paniwalaan yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin, hindi pwedeng mabago ang buhay mo kung mananatili kang takot, kung mananatili kang andyan na lang sa lugar na yan at hindi hahakbang ng may pananampalataya, hindi mo makakamtan ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Ano, kausap. Nandito po ba tayo? At gaya po, bakit po natin pinag-uusapan to? Bakit natin pinag-uusapan? Kasi lahat po tayo, naniniwala po ko, walang aksidente ngayong hapong ito na nandito sa lugar na to, na naupo at pagkatapos naupo lang, tapos ang tagal naman magsalita ng babaeng yan, hindi pa ba tapos? Uwi na tayo. Di ba? Hindi po. I do believe with all of my heart you are here today because God will going to take you out and take you into another place where God will going to bless your life. Hello. Nandito ka ngayon kasi naisin ng Panginoon na pagpalain ang buhay mo. At yung pagpapalang yun mananatili doon pag hindi ka hahakbang ng may pananampalataya. Again, hindi niya sinabing dapat matalino ka, magaling ka para tumanggap. No, ang sabi niya dito, tatanggap ka pag ang puso mo ay naniwala. Kasi ano yung hinder nila? Yung hindi sila marunong, hindi sila magaling? Hindi eh. Ang hindrance nila, kaya hindi sila nakapasok sa lupang pangako kasi hindi sila naniwala. So, in conquering our promised land, we need to learn to trust the Lord. Because the very reason, ulitin ko po, God brought you out because He will bring you into something today. Nilabas ka niya. Nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, di ba? Dati wala ka namang pakialam eh. Pakialam mo ba kung magsimba ka o hindi? Wala kang pakialam. Pero bakit ngayon, all of a sudden, you are here sitting down in this place? It's just because God is trying to take you out in your old life and bringing you into the place where He wants and plan you to be. Hello? Kaya po walang aksidente ngayong hapong ito. Nandito ka kasi balak ng Panginoon na pagpalain ang buhay mo. Then Deuteronomy 6:23 says, then He brought us out from there that He might bring us into and give us the land which He swore to your forefathers. May pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pangakong ito kahit kailan mananatiling pangako pag hindi mo ididil yung tinatawag nating unbelief. Ano po ba yung unbelief? Okay, unbelief is lack of faith. Yung walang pananampalataya, di ba mahilig tayo dyan? Di nga. Yan. So unbelief is lack of faith or refusal to believe God's word and promises. You refuse. Sabi ng Panginoon sa kalalagayan mo, halimbawa, dineclare ng doktor may sakit ka. Pero sabi ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng aking mga latay, pinagaling na kita. So now, saan ka lulugar? Paniwalaan mo yung salita ng Panginoon o paniwalaan mo yung sinabi ng doktor? Hindi ko po sinabing huwag mong paniwalaan yung sinabi ng doktor. Yes, the doctor just declared the fact of your situation. But God can change your situation.
Anumang sitwasyon meron ka sa buhay mo ngayon, ang kailangan mo lang gawin para humakbang is maniwala. So, ang tanong ko po sa bawat isa ngayong hapong ito, my question is, what's keeping you out? What's keeping you out to get into your promised land? So again, balikan po natin, we are on the process of God expanding our territory. We are on the process that God will going to give out our blessing. All you have to do is to step in. But then for us to do that, we need to prepare. Pakisabi mo, prepare. Maghanda ka. So ano yung handa natin? I-deal mo. Kailangan, di ba, when we have issues or situation in our lives, we have to deal with it. So first thing first, the things that we need to deal in our life is our unbelief. Actually po, normal o natural sa isang tao ang hindi maniwala. Mas madaling hindi maniwala eh. Kaya nga po, dito po sa church, matyaga po kaming nag-aanyaya, matyaga po kaming patuloy na gumagawa para sa Panginoon. For what reason? Kasi hindi lahat ng tao agad nauunawaan. Kasi hindi lang po, this is not just about you going to church. This is about you encountering God in your life. So that there will be change and there will be transformation. Hindi mo na gusto yung nangyayari sa buhay mo. Therefore, deal with your unbelief because God has a plan for your life. Amen. Praise God. In dealing with your unbelief, sabi ko nga, paano ba natin gagawin yon? All you have to do is to step into your promise. Sa bawat salita ng Panginoon, sa Biblia, meron pong 365 days in a year, meron pong isa pangako ang Diyos sa'yo. Sa buong taon, sobra yung pangakong yun. So, mano lang yung angkinin mo, ako na rin, di ba, binibigay na sa'yo, isa lang bang kukunin mo? Tatanungin kita, dito, pag may libre yan? Pwede isa pa? Di ba meron po tayong ganon? Parang yung mga dito lang kausap ko Ayaw ng libre. Okay, di ba pag may libre, gusto natin marami? O ito, may libre na, binibigay na sa atin ng Panginoon, bakit hindi pa natin angkinin? So ang kailangan mo lang, again, paniwalaan ang pangako ng Panginoon. So how do you step in? May sitwasyon ka, humanap ka, ano bang sinasabi ni Lord sa sitwasyon ko? Humanap ka ng salita ng Panginoon, may pangangailangan ka, sabi ng Panginoon, I will supply. May sakit ka, sabi niya, I will heal. May sitwasyon ka, sabi niya, I will save you. So the question is, what's keeping you out not to receive that promise? So first thing first, deal or conquer your unbelief. And the moment that you have the Word of God in your life, actually, libre na po eh. Yung bansa po natin, hindi pinagbabawal ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Andyan na yan eh. Alam niyo, sa ibang bansa, tinatago po yun. Pinupunit nga, tinatago, pakatiklop. Pero tayo nakatiwangwang na alikabukan. Hindi nabubuksan. Pero alam nyo ba na sa bawat pangako ng Panginoon, sa buhay mo, naghihintay lang yon, naghihintay lang para sa'yo na angkinin. So kailangan, you have to made up your mind that the giants will not stop you, that the walls, how thick it is, will not stop you, or the territory, the terrain will not stop you. You have to believe and made up your mind that I will claim the promises of God in my life. Mag-decide ka. Mas tatayuan ko yung pangako ni Lord. Kasi po, kung hindi mo gagawin yon ang magpapatigil sa'yo para angkinin ang pangako ng Panginoon sa buhay mo. Believe. Pinagpipray mo yung asawa mo na makakilala sa Panginoon, ang tagal-tagal naman. Gaya mo si Brother Steve. Nagkikwentuhan po kami ng mga ladies kahapon when we had our meeting. Sabi ni Ate Risa, walang nag-invite sa akin. Pero alam nyo, ang nagpapunta sa akin sa church, gabi-gabi nililehans ako ng asawa ko. Pinagpipray niya daw gabi-gabi, Lord, yung asawa ko. And then tumating po sa point of time sa buhay ni Ate Risa, na-realize na lang niya na hindi na siya masaya. Kailangan niya na sumama sa pamilya niya. Hanggang ngayon po, andito na po siya ngayon, naglilingkod kasama ng kanyang asawa. Come on, palakpakan po natin si Lord. Bakit ko po sinasabi to? May solusyon si Lord sa bawat problema mo.
May solusyon ang salita ng Panginoon sa bawat pangangailangan mo. Ang kailangan mo lang is tignan yung pangako ni Lord, hindi yung nakikita mong sitwasyon. Kagaya po ng mga 12 spies, nakikita nila yung kakulangan, pero hindi nila nakikita ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay nila. So, what's keeping you out? What is your unbelief? Stand on the word of promises and made up your mind to believe. Andito po ba tayo? Pakisabi po, I will believe the word of God in my life. Piliin mo, kapatid, piliin mong paniwalaan. Hindi po ako magyayabang magsasalita sa inyong harapan ngayon. Kung hindi ko tinayo ng salita ng Panginoon, wala po ako sa kalalagayan ko ngayon. Because I believe. Marami po akong testimony, but I will not say that. But again, deal with your unbelief. Bakit hindi napapangyari yung pangakong yon? Baka merong unbelief sa puso mo. Second, after dealing with your unbelief, deal with your intimidation. Pag sinabi po nating intimidation, this is causing fear or hesitation in someone, usually to control or discourage them. Di ba, halimbawa, pinopromote ka ng boss mo. Iyoko yan, maraming trabaho, sakit ang ulo yan. Di ba? Maraming magagaling, pero pag andyan na yung promotion, ayaw na nila. Or maraming pagpapalang gustong ibus ang Panginoon sa buhay mo, pero ayoko yan, maraming trabaho yan, ay kukunin lahat. You just don't want to get out of your comfort zone. Intimidation din yon. Akala mo lang, ayaw mo lang, pero na-intimidate ka. Hindi ko kaya, takot ako. Yan. Ito po yung naging kaisipan ng mga Israelita. And intimidation, tandaan po natin, is the tactic of the enemy that he uses to stop you from advancing in faith. Intimidate ka niya, borbolin niya mga yan, ba't ka nandyan? Yan, intimidation yan, kala mo lang. Ano ba yung pinagagawa ng mga yan, bakit ganyan? Ini-intimidate ka kasi the moment you learn to worship in your life, hindi na siya pwedeng bumulong pa sa buhay mo. Kasi bakit? Naririnig mo na si Lord. Kaya i-intimidate ka niya. Ang tandaan po natin, ang intimidation is trying to stop you or advancing you into your faith. Pahihintuin ka niya. Bakit? Because if you do it, you will step into your purpose. Wala pong nakakakilala sa Panginoon na nakilala lang at umupo lang for the whole lives niya sa church. Ang lahat po ng mga nakakakilala kay Lord, nakikita nila yung purpose nila sa buhay nila. At naa-unleash. Dito po, marami po ang tahimik. Pero ngayon po, patayuin mo. Kaya nang tumayo. Hindi dahil ito po yung, depende po sa purpose at calling ni Lord sa buhay mo. Nandito po ba kayo? And therefore, not only stopping you into your purpose, but it's stopping you to take the possession of what God had promised you. Pahihintuin ka niya para humakbang doon sa lugar na pagdadalahan ng Panginoon sa iyo when you have intimidation. Kaya nga po, bilang mananampalataya, kailangan natin itong i-deal. Tingnan niyo po, sino po dito ang nakakaalala sa pangalan ng 10 spies? Sige, sa mga Bible teachers na lang dito. Alam mo ba yung pangalan ng 10 spies teacher? Di ba wala? Oh, kasi po wala naman silang wala naman silang na-contribute, di sila naalala. Kaya pag lagi kang intimidated, lagi kang katakot, hindi ka maalala ng tao. Pero pag matapang ka, kagaya ni Joshua at ni Caleb, may galit more than 2,000 years ago, their names still mentioned up to this time. Why? Because of their faith. Hindi sila na-intimidate sa higante, hindi sila na-intimidate sa territory, sa mga malalakas na tao, doon sa thick na wall. Because they just believe the word of God. Nandito po ba tayo? And I want to give you a story. Kasi ito yung kailangan nating maintindihan. Baka kailangan na natin to. Okay? There was once a multi-billionaire. Okay? Masyadong mayaman po ito. At dahil masyado siyang mayaman sa lugar niya, nagpatayo, syempre, di ba, pag mayaman ka, malaki yung bahay mo. So he had the mansion. And everybody was curious what this mansion looks like. And so what he did, he opened up his house, his mansion, to his friends. At syempre, pinakita niya yung mansion niya. And then eventually, they went into the back of his mansion, and there was a massive Olympic-sized pool. Ganun po kalaki yung pool. And they were amazed, wow, so big. At habang papalapit po sila doon sa swimming pool, bigla po silang napalaki yung mata. Kasi sabi niya, bakit maraming alligator?
Bakit maraming buhaya dito sa swimming pool mo? Ang laking swimming pool, pero maraming buhaya. So everybody was just wonder, bakit? Siyempre, tinanong nila yung may-ari nung mansion. Sabi niya, well, I really admire, above all character, is courage. Sabi niya, ina-admire ko yung mga matatapang. Sabi niya gano'n. Kaya dito sa lugar na to, kilala ako na kung sino man makatawid sa swimming pool na to, ng buhay, magsusulat ako ng 1 million check right there and then. Magbibigay ako ng 1 million sa kayang tumawid sa swimming pool na to. And so, because wala namang naglalakas ng loob, so tara na. Next, they're about to go to the other side of the mansion. At nung nakatalikod na sila, bigla nilang may narinig na splash. Psh! Gumanon sila. At pagtingin nila, may lumalangoy na lalaki. At yung lalaking lumangoy, bilib na bilib sila kasi para siyang Olympian. Ang bilis-bilis. Kulang na lang, lakarin niya yung tubig. Ganun po siya kabilis. Shug! Tapos maya-maya, talagang yung may-ari ng bahay tuwang-tuwa. Sabi niya, wow! Wow! Sabi niya ganun. Talagang sa katuwaan niya, talagang tumakbo siya papunta doon kasi ang haba nga ng swimming pool. Takbo niya at yung humahapo-hapo pa po yung lalaking lumangoy. Tapos sabi nung mayaman, kanino ko isusulat tong 1 million cheque? Anong pangalan? Sabi niya ganon. Gumanon yung lalaki, sandali lang. Gusto ko lang malaman. Sabi niya, kanino ko ibibigay? Hindi, gusto kong malaman, sinong nagtulak sa akin? Alam mo, hindi niya pinakialaman yung checking 1 million. Ang tinatanong niya, sinong nagtulak sa akin? Inalam niya sinong nagtulak sa kanya. Kasi wala naman siyang balak lumawi. Buti na lang nabuhay siya. Alam niyo po nung pinipilit kong hindi tumawa sa kwentong ito hanggang kanina. Pero tandaan po natin, kaya lang pala siya napadpad doon kasi may nagtulak sa kanya. Pero tignan niyo, nung may nagtulak sa kanya, nakatawid siya. Nakita niya, kaya niya palang lumangoy na mabilis. Alam niyo ba, na sa atin dito, dahil matinding intimidation mo, kailangan lang tulak. So sabi mo sa katabi mo, itutulak na kita. Come on, sabi mo sa kanya, takot ka kasi, tutulak na kita. Yan. Alam niyo po, sometimes, hindi sometimes minsan, somehow, sa buhay natin, kailangan may magtulak para magising ka. Ulitin ko, sa buhay po natin, minsan, kailangan may magtulak sa'yo para ma-unleash yung ability na inilagay dyan ng Panginoon sa buhay mo. Kailangan lang may magsabi sa'yo, kapatid, kaya mo yan. Alam ko, kaya mo yan, tutulak na kita. Alam niyo po, pag wala pong nagtulak sa akin dito, pag hindi po ako tinulak ng asawa ko, siya lang yung nagpipreach mag-isa dito. Di ba? Kuya Steve, yan. Si Kuya Steve, balak na lumipat ng ibang church. Kasi tinutulak siya ni Pastor Bong magsalita. Sabi niya, lilipad na ako ng ibang church, tinutulak ako ni Pastor. Yung gano'n. Kasi kung minsan, kailangan nating itulak. Kasi sa pagtulak na yon, yun ang maglalabas ng talento mo. Na yung talentong yon, ang kailangan lang para pagpalain ka ng Panginoon. Kasi kailangan ma-unleash, kailangan lumabas. Baka kailangan itulak yung katabi mo. Nananahimik Okay. Are you getting what I'm trying to say here? So, somehow, in our lives, we need to be showed. Kailangan lang tayong itulak kasi minsan aayaw-ayaw tayo. And then pangatlo, yan. Hindi lang po natin kailangan i-deal ang ating unbelief. We need to deal with our intimidation. Kailangan may magtulak lang sa'yo para matauhan ka at makita mo yung kakayanan mo. Hindi sa kapangyarihan mo, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. And pangatlo, kailangan po nating i-deal yung tinatawag na grasshopper complex. Ito po yung grasshopper mentality. Ano po ba yung grasshopper mentality? Grasshopper mentality refers to a mindset. Pakisabi po natin, mindset. So kaisipan po ito. This is a mindset of inferiority, mindset of fear, mindset of self-doubt. A way of seeing yourself as small, weak, incapable, especially in the face of challenges or when compared to others. Ito po yun. Ang matindi dito, pag masyadong maliit ang tingin mo sa sarili mo, alam mo ba na hindi ganun ang tingin ng Diyos sa buhay mo? Ayan, di na kayo nag-amen. Hindi kayo naniniwala Hindi kayo,
come to think, do you think our God just created you and just, for you to survive and then that's it? Yung bang mabubuhay ka lang, then yun na yun. Imagine mo, pinanganak ka sa mundong ito, kain, tulog, trabaho, uwi. Ganun lang ba ang gagawin ng buhay mo? Hindi. Naniniwala po ako with all of my heart that God had put in your life, no matter who you are, kahit sino ka, merong purpose si Lord sa buhay mo. Hindi lang para pakainin mo yung pamilya mo. Hindi lang para magsumigasig ka na magtrabaho para magkaroon ng magandang buhay. Hindi lang po ako naniniwala doon. Hindi ko naman po sinabing huwag kayong magtrabaho. Ang sinasabi ko po, there is beyond your work, there is beyond what you are doing today that God had prepared for you to do. Merong talento dyan na kailangan lang itulak at kailangan maalis yung inferiority complex or yung tinatawag ng grasshopper mentality para humakbang tayo. Why? Because when you have this grasshopper mindset, it will cause you fear, disobedience, and delay. Ito yung magdi-delay para i-fulfill mo yung plano ni Lord sa buhay mo. Kaya nga po, alam niyo po, pag wala po kami dito ni Pastor Bong, artista na kami. Wala ang naniniwala. Alam niyo, pag wala po kami dito ni Pastor Bong, pag hindi po ito yung panawagan ni Lord sa amin, hindi po ito yung ginagawa namin. So why are we doing this? Why are we continually training, discipling leaders? Why? Because we believe in each and every one of you. Kaya nga po, pansinin mo to, Mili, tulak lang ako ng tulak, di ba, Mil? Baka sakaling matulak na kita eh. Alam mo yun? Baka sakaling matulak na kasi it's not just about your work. It's about the talent that God had planted in your life that need to be unleashed, not just for you, but for others to be blessed. Hello? Yung talent na nandyan, hindi lang para sa'yo yan. Yung ability na nandyan, hindi lang sa'yo yan. Hindi aksidente na nandito ka ngayong hapong ito. Pero ang sinasabi ko, nagtanim ng talento, nagtanim ng talent si Lord sa buhay mo, ibahagi mo naman, huwag mong suluhin. O sabi mo sa katabi mo, huwag mo naman suluhin. Share mo naman. Yan. Ngayon, sa mga takot, sa may mga grasshopper complex, hindi naman kayo bibigyan kaagad dito sa church ng malaking gawain eh. Konti-konti lang. Kasi, syempre, ititrain ka muna. Pero during the training, lalabas dun eh. Kung meron kang puso talaga sa pinapagawa ni Lord sa'yo. Kasi ang paglilingkod, this is not just about you doing things in the church. No, it's about your life so that others will be blessed through you. Ito po yun, yung mapagpala, mapagpapala ka, pero mapagpapala din yung ibang tao sa pamamagitan mo. Huwag mo namang ipagkait yun sa iba. Grasshopper complex. What else? Ito pa yung matindi. Kaya nga po dito sa church, I'm, not only to the church, but every one of us, not only seeing ourselves as inferior, hindi lang po ito yung sakit ng mga Israelite. Pansinin po natin, let's go there. In Numbers 13:33, there we saw, pakisabi we. So ibig sabihin dito, we is plural. Hindi lang isa. We saw giants. And then, we were like grasshopper. Hindi lang grasshopper ang tingin nila sa sarili nila, but then pati sa mga kasama nila, ang tingin nila grasshopper din. Antindi, di ba? Sana sinolo na lang nila eh. Nandamay pa. So ito po yun. Kaya po pakaingat-ingat natin. Kung inferior ka sa buhay mo, huwag mo idamay yung mga katabi mo. Kung inferior ka sa sarili mo, ito yung sinasabi, you deal with it. Because madadamay talaga. Halimbawa, tatay ka, inferior ka. Tapos sasabihin ng anak mo, tay, gusto ko paglaki ko maging doktor ako. Anak, manahimik ka, wala tayong pandoktor. Diba? Yung mga tatay. Or, tay, gusto ko, paglaki ko, magkakaroon ako ng maraming sasakyan at bibili ako ng mga mansyon. Anak, nangangarap ka lang, manahimik ka. Alam mo yun? Instead na samahan natin yung anak natin, sige anak, mangarap ka. Kasi darating ka doon, pupunta ka doon. Pero hindi, ay naku anak, mag-ano ka na lang, mag-janitor ka na lang nak.
Di ba? Yung idadamay mo pa, inferior ka na nga, dadamay mo pa yung anak mo. So, pansinin po natin, pag meron tayong grasshopper mentality, hindi lang ikaw ang nadadamay din yung mga kasama mo. So with the church, kaya po dito po sa COG Clarkview, welcome po lahat with all of our heart. Laksan nyo naman, para naman feel nila. Ayan, welcome po kayo. Bakit? Kasi naniniwala kami dito sa COG Clarkview that pumasok ka dito at piliin mong itinanim yung sarili mo, may gagawin ka. Marami pong trabaho dito sa church. Hindi po naman ibig sabihin yung trabaho, gugudgurin mo lang yung banyo. Huwag po kayo mag-alala kahit yung mga praise and worship team pag late, naggugudgud ng banyo. Yan. Marami pong hindi gusto, maraming natatakot pumunta ng praise and worship team kasi maraming, sabi nila, ayoko na dyan, ang tagal-tagal ng training, tapos ang dami pang pinapagawa. Yan. Ganun po talaga kasi kailangan patayin yung attitude eh. Pero huwag po kayo mag-alala. Pag ayaw nyo pong mahirapan, mag-volunteer muna kayo. Ayan nag-promote na eh. Mayroon po tayong volunteer. Mayroon po tayo sa ushers, mayroon po tayo sa guest care, mayroon po tayo sa marshal. But if you want to go deeper into your service unto the Lord, and if you see that serving God is your privilege, then welcome po kayo. Sabihin nyo lang, makipagkita po kayo sa akin, o kaya kay Ate Chi, kay Pastor Bo, kay Pastora Alma. Yan po yung mga may hawak ng, sila po yung mga ministry head. At meron po kayong kalalagyan. Tulak mo na yung katabi mo, baka panahon na kapatid ka mo. Tulak mo. Baka panahon na. Ayan. Ayan. Nandito po ba kayo? Okay, I'm getting ahead. Can I call the musicians? Tapos na po ako, promise. Tatapusin ko na po. So, mahalaga po, how you see yourselves will determine how the enemy will see you. Tandaan mo to. Kung paano mo tignan yung sarili mo, ganun ka tinitignan ng kaaway. Kaya please, huwag mong tignan ng sarili mong maliit. May kapangyarihan dyan na kailangan lumabas. Paniwalaan mo lang. Amen? And second, it's not just me that can determine whether or not I get into the promised land. It's how I see you. Yan, ako po kami as a leader, hindi po namin tinitignan ang katatayuan ng isang tao, basta willing yan. Willing na maglingkod kay Lord, very welcome yan. Walang pinipili. Kasi bakit? Hindi mo alam, tandaan po natin na ang bawat isa sa inyo is part of God's destiny para i-fulfill niya yung plano niya dito sa COG Clarkview, sa purpose niya sa buhay mo. Kaya hindi ka aksidente, baka panahon na kapatid. Baka sabi mo sa katabi mo, baka panahon na. Yan. So, when you see others that God has called you to be, grouped with, ito po yun. May mga C2S po tayo. Yes? Sino po yung walang C2S dyan? Yan. Pag wala pa po, mag-join po kayo. We encourage you to be part. Why? Because in this group, you will grow. Naniniwala po kami na if you will be part of the group, ito pong mga to yung ilalagay ng Panginoon sa buhay mo para tulungan kang lumago. Ayan. Okay? So, wag po natin tignan na ang bawat isa ay insignificant, walang kakayahan. We have. Each one of you has a talent. We believe that with all of our heart. And last but not the least, quit seeing those whom God has put in our lives as grasshopper. They are part of the plan of God's destiny for your life. May parte po. May part, may gagawin si Lord sa buhay mo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa'yo. So deal. Yan. Prepare to expand. Deal with your unbelief. Deal with your intimidation, and deal with that grasshopper mentality. Iwaksin na po natin yon. Putulin na po natin yon sa buhay natin para hindi tayo mahinder sa pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po lahat tayo tumayo, and let's all declare. I have written a declaration here. Yan, sige, pwede mo bang, kung kakilala mo yung katabi mo, hawakan mo yung kamay niya, sabi mo kapatid, itutulak na talaga kita. Ayan. Or kaya, pag babae sa babae o lalaki naman, hawakan mo yung balikat niyan. Okay? Pag asawa mo, hawakan mo yung kamay niyan. Sige, let's declare. Alam niyo po, I believe in declaration. Yung kapangyarihan ng bibig. Pansinin mo, pag sinabi ng bibig mong hindi ko kaya, huwag ka mag-alala, hindi mo talaga kaya yan. Pero pag sinabi ng bibig mo, kaya mo, mapapangyari yan. Kaya sabihin mo, i-declare mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo.
Huwag mong i-declare. Halimbawa, wala kang bigas. Ay, buhay, wala nang bigas. Huwag kang mag-alala, hindi darating ang bigas. Pero pag wala nang bigas yan, Lord, salamat, parating na yung bigas ko. Yan, declaration po yun. Kasi yun ang gusto mong mangyari. Halimbawa, yung anak mo, tagal namang matuto nito. Huwag mo sabihin, bobo ka talaga. Huwag talaga magiging bobo yan. This is the power of declaration. Kaya kailangan mo, ang talino talaga na anak ko. I-declare mo yun. Kasi yun ang gusto mong makita, yun ang gusto mong mangyari. And I want us to declare this. So that unbelief, so that intimidation and grasshopper mentality will be cut off in our life. Pwede po ba natin gawin ito? Sabay-sabay. Okay, repeat after me. Say, I am a child of God. Redeemed by the blood of the Lamb. I am no longer a slave to fear, doubt, or delay. I am stepping forward into my God-given destiny. Yes, God. The Lord my God goes before me. Woo. He fights my battle and make a way. I trust in His promises. I stand firm in His word. Every place the sole of my foot treads, woo, yes, God, we declare this. He has already given to me. Woo-hoo. I break agreement with intimidation. Yes, God. Unbelief and grasshopper complex. I receive strength